Maligayang pagdating sa ating talakayan. Oo nga. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay isang medyo paliisipan na material mula sa Simfonia Brojeva Izbukova. Kakaiba kasi ito pinagsasama niya yung mga numero, tapos may mga tunog na parang code. Alam mo yun, yung papapa, baba, at kasama pa yung mga image na mabigat ang dating. Nandyan si Bog, si Ganesha, si Vyasa, pati na rin yung mga keyboardsy or cyborgs. Tama. At yung pinakasentro ng usapan natin, yung tanong na sisiyasatin natin ay ito. Itong teksto ba na to, pangunahin bang naglalarawan ng isang, sabihin na nating sistema, isang proseso ng communication na high-tech na may mga, alam mo na, specific na parts at signals. O kaya naman, mas malalim pa ba dito? Baka naman ito ay isang talinghaga, isang metaphysical na pagpapahayag tungkol sa, kumbaga, realidad na hindi natin basta-basta nakikita, na ginagamit lang niya yung lengguwahe ng numero at teknolohiya para maipahayag yung mga mas malalalim na konsepto. Dito siguro iikot yung diskusyon natin. Okay. So ako, ang posisyon ko dito ay maninindigan ako na itong sinusuri natin malamang isang konkretong sistema talaga. Isang mekanismo, marahil communication system o isang proseso na may malinaw na structure at mga components. Sa banda ko naman, ang ilalatag kong interpretasyon ay ito ay primarily isang akdang philosophical, metaphysical kung gusto mo, kung saan yung mga technical sounding na elements kasangkapan lang talaga para sa mas mataas na antas ng pagpapahayag. Sige, yung posisyon ko kasi nakasandal talaga doon sa sa kaayusan at sa mga detalye mismo ng teksto. Kasi meron tayong mga numero, 'di ba? Na binigyan pa ng specific na katawagan. 171, tinawag na vector ng liwanag, yung 262, isang daloy sa ilalim ng lupa, tapos 353, resonant loop, at saka yung medyo importanteng 444 na inilarawan bilang matatag na lagusan o stable gate. Hindi ba parang ang mga terminong to pwedeng direktang tumukoy sa mga technical parameters sa isang sistema? Pwedeng sa physics, data transmission, network architecture, o baka mas advanced pa. Tapos, hindi rin natin pwedeng basta isang tabi yung mga tahasang pagbanggit sa technology, di ba? Merong fiber prozori, fiber windows na kumikinang daw. Merong mga keyboardsy, cyborgs, na sinabing dosivayo, nagtatawagan. Pati yung konsepto ng information transfer, gamit yung Swetlosnog guluba, yung light pigeon. High-tech na message delivery yun, di ba? Pati yung paulit-ulit na 4444444, sinabi mismo na bumabalik na mensahe. Sa mga communication systems, napaka-importante ng ganyang feedback loop or signal. Pwedeng confirmation, pwedeng status check. Heartbeat ng system, dagdag mo pa yung pag-akyat ng numero 25 hanggang 28 na kinonekta sa Otkutsay Prostora, pintig ng kalawakan, baka data sequencing yan o timing protocols. At yung mga tunog, papapa, bababa, kakaka, parang ang daling isipin na activation codes, system alerts o identifiers yan. So, para sa akin, malinaw yung mga indikasyon ng isang gumaganang technical framework. Oo, naintindihan ko naman yung logic nung pagbasa mo. Lalo na very structured nga yung mga elements. Pero kung susuriin natin from another perspective, yung mga mismong elementong yan, punong-puno ng simbolismo na parang lumalagpas sa literal na interpretation. Unahin na natin yung mga figura. Yung pagbanggit sa Bog, Diyos, malinaw yan. Si Ganesha, kilalang Diyos ng simula, ng wisdom, tagatanggal ng hadlang sa Hinduism, na inilarawan pang nagsusulat sa ritmo ng usok. Napaka-mystical nung imahe, di ba? Tapos si Vyasa, yung legendary sage na nag-compile daw ng Vedas, na dito bumubulong sa pamamagitan ng mga numero. Yung simpleng presensya lang ng mga pangalang to, parang automatic na hinihila yung teksto palabas sa purong technical reading at inilulubog siya sa konteksto ng
metafisika, pilosopiya, mitolohiya. Kaya dahil dyan, yung mga numero, hindi na pwedeng basahin as simple data points lang. Yung 444 for example, hindi lang siya stable gate. Importante yung kasunod na linya, diba? Simetria nespava o napeva. Ang simetriya ay hindi natutulog, ito'y umaawit. Sobrang philosophical nung statement na yun tungkol sa order, harmony, sa living nature ng universe, hindi lang siya technical specification. Yung 353 as resonant loop, baka tungkol sa mas malalim na resonance o connection ng mga bagay, hindi lang basta electrical circuit. Tapos yung mga imahe gaya nung Pelivan Coracha po photono, pelikano na naglalakad sa photon, parang tula talaga yan, malayo sa language ng technical manual. At pinaka-importante siguro yung dulo, yung statement na attributed kay Vyasa. Ang uu, ang simula at wakas, at ang alingaw-ngaw. Uye pochedak, ikray, i-odyek. Napakalinaw na pahayag tungkol sa pinaka-fundamental concept ng existence, origin, and yung continuing effect. Metaphysics yan hindi technical summary. Interesante yung pagdidiin mo sa konteksto ng mga figura. Pero iba siguro yung basa ko sa connection nila sa numero. Balik tayo sandali dun sa interpretasyon ng mga numero at sequence. Habang nare-recognize ko naman yung malato lang himig ng ilang parts, igiigit ko pa rin na yung pagiging specific at structured ng mga numero 171, 262, 353, 444 at nung mga sequence yung pag-akyat from 25 to 28 at yung repetition ng 444 napakalakas na indikasyon ng isang coded system. Sa kahit anong complex system, computer man yan, communication network, o kahit sa biology, yung mga specific numbers at patterns, ginamit siya talagang codes, coordinates, system states, o data packets. Yung bumabalik na mensahe ng 444, hindi lang siya basta simboliko. Meron siyang practical value. Halimbawa, sa network, kailangan mo ng confirmation na receive yung signal o na stable pa rin yung connection. Yung 444 as stable beat at bumabalik na mensahe perfectly describes that function. Kaya ang tanong ko sa'yo, kung purong simboliko lang to, bakit kailangan ng ganito ka-specific at almost mathematical na structure sa numbers at sequence? Hindi ba mas maluwag at mas vague usually yung paggamit ng symbol sa tula or allegory? Para sa akin, yung pag-awit ng simetriya ay pwedeng poetic way lang ng pag-describe sa perfect, error-free operation ng system state na yon, isang state of perfect balance and communication. Magandang tanong yan, yung tungkol sa specificity. Pero kung iisipin natin, yung pagiging specific ng isang simbolo, hindi naman ibig sabihin nun nawawala yung lalim. Actually, pwede pang ang patindihin yung meaning. Yung 171 as vector ng liwanag, 262 as daloy sa ilalim ng lupa, 353 as resonant loop, at 444 as matatag na lagusan at umaawit na simetriya, hindi ba parang mga archetypes yan, mga fundamental forces, liwanag at kadiliman o ilalim, resonance or connection, at stability or order? Mga konsepto yan na paulit-ulit sa maraming pilosopiya at mystery traditions. Yung pagiging specific ng numero, baka para i-highlight yung particular aspect ng archetype na yon. Yung number progression 25 to 28 na connected sa pintig ng kalawakan, pwedeng sumisimbolo sa isang process of evolution, deepening awareness, or ascension to a higher state, hindi lang simpleng data sequencing. At dito ako babalik sa tanong ko para sa'yo. Paano mo i-reconcile yung pagsasama ng stable gate 444 sa very philosophical statement na ang simetriya ay umaawit? Diba yung mismong juxtaposition ng dalawa? Yung parang technical at yung profound concept, ang nagpapahiwatig na yung gate ay more than just a mechanism, kundi representation ng isang mas walawak, cosmic at living order. Yung paggamit ng numero dito parang hindi lang para mag-encode ng data, kundi para i-evoke itong mga konseptong ito in a precise yet symbolic way. Okay, sige. Dalin natin yung usapan sa mga figurabog, Ganesha, Vyasa, at yung relation nila sa mga tech images like Keyboard Z at Fiber Gazori. Nakikita ko yung logic mo sa bigat na mga pangalan, pero hindi kaya possible na
Code names lang talaga sila pero intentionally chosen dahil sa connotations nila. Sa mga very advanced systems, lalo na kung involved ang AI, hindi imposible na gumamit ng mythological or religious names para i-denote yung mga high-level functions, yung mga AI mismo o system operators. Yung Bog, Diyos, baka siya yung central processing unit, yung main brain ng system. Si Ganesha, na scribe o recorder, baka isang sophisticated logging system or AI responsible for creation or recording. Si Vyasa, na bumubulong sa numero, baka siya yung core algorithm, yung source code o yung system interpreter. Yung pagsasama nila sa mga cyborg at fiber windows, hindi naman siguro contradiction. Baka pinapakita lang nito yung isang sobrang high-tech na mundo o reality kung saan yung mga functions na to, nagagawa na ng technology. Hindi ba pwedeng sa isang very advanced future, yung linya between technology at yung dating magic or divine power, nag-blur na? Kaya ito yung pinaka-apt na pangalan para i-describe yung capabilities na yon. Nila as code name. Bog, Ganesha, Vyasa, hindi sila random names. Dala nila yung thousands of years of meaning sa traditions ng spirituality, knowledge, creation, preservation of sacred texts. Kung code name lang ang kailangan, bakit hindi gumamit ng mas neutral, mas technical o kahit bagong pangalan? Yung pagpili mismo kina Ganesha, recorder ng Mahabharata, God of Beginnings, at Vyasa, compiler ng Vedas, represents wisdom, parang direct statement na yung knowledge or process na dinidescribe ay may connection sa ancient wisdom or cosmic spiritual principles. Sa ganitong reading, hindi sila simpleng codenames, sila yung archetypes, yung meaning bearers, at yung tech images, yung cyborgs and fiber windows, baka hindi rin sila dapat basahin ng purely literal. Yung cyborg, yung meeting ng human at machine, ang ganda niyang simbolo para sa theme ng blending ng luma, Vyasa, Ganesha at bago, numbers, tech, ng spirit at matter, ng consciousness at AI. Yung fiber windows na kumikinang sa paglipas ng panahon, baka symbolic portals yang to other dimensions of understanding or reality, hindi lang literal na bintana. Kaya ang tanong ko pabalik, hindi ba yung deliberate choice ng mga pangalang ito ay strong evidence na ang purpose ay higit pa sa pag-describe ng technology, kundi i-link ito sa deeper traditions of knowledge and spirituality? I-connect naman natin to sa nature ng mensahe at communication na binabanggit sa text. Dito kasi, parang mahirap i-deny yung mga direct statements. May malinaw na sinabing bumabalik na mensahe. Meron ding mga cyborg na nagtatawagan. Tapos, andyan pa yung concept ng posta precos sweatlos ng goluba, mail via light pigeon. Direkta tong mga description ng information exchange. May nagpapadala, may tumatanggap, may confirmation or call out. Foundation to ng kahit anong communication system, simple man o complex. Hindi ba yung buong text pwedeng binabasa natin as isang log ng ganitong communication o isang detailed description ng process ng pag-transmit ng isang particular dataset, command o status report? Parang may active conversation or signal exchange na nangyayari. So, paano mo bibigyan nung kahulugan yung mga malinaw at direktang pagbanggit sa communication kung hindi ito at some level literal na information exchange within a system? Hindi ako totally convinced dyan kasi para sa akin, ang tanong ay hindi kung may communication, kundi ano yung communication? At ano yung content ng mensahe? May binanggit na mensahe, pero na-define ba siya as data, as numbers, as code lang? Parang hindi. In fact, yung mismong text ang nagbibigay ng clue kung ano yung posibleng mensahe. Hindi kaya ang tunay na mensahe ay yung mismong concept na ang simetriya ay hindi natutulog, ito'y umaawit. O kaya, yung pinaka-importante at final message ay yung binigkas ni Vyasa, ang you ng simula, at wakas, at ang alingawngaw. Data transmission ba yon?
O baka naman revelation yon, isang pagpapahayag ng isang cosmic or metaphysical truth tungkol sa nature of reality, ng cycle of creation and dissolution. Yung communication dito baka hindi lang between machines or cyborgs, kundi communication from a higher level of reality or consciousness expressed through these symbols, numbers, sounds, images. Yung kalapating liwanag, ang ganda niyang metaphor para sa intuition, inspiration o sudden understanding na dumarating na parang liwanag. Kaya ang tanong ko, ano ang laman ng mensahe kung purely technical lang ito? Hindi ba't yung pinakamalakas at pinakamemorable na statements sa text ay yung mga linyang may philosophical weight? Hindi yung mga signal or process? At diyan na nga tayo papunta sa huling punto, yung pangkalahatang tono at layunin ng teksto. Sa perspective ko, yung structure niya, yung may mga tunog pa ba, ganyan, na sinusundan ng specific lines of description or numbers, pwedeng ituring na parang, yun nga, system log, command sequence, o kaya isang ritualistic activation protocol na may by steps. May ritmo siya gaya nung 8 takta, na pwedeng hindi lang aesthetic, kundi functional. Halimbawa, para sa timing ng isang process. Ang layunin sa ganitong pagbasa ay mag-record, mag-activate, mag-report ng operation o i-describe yung state ng system at a particular moment. Yung tono, kahit na may halong tula at misteryo, pwedeng primarily nagsiserve sa isang functional purpose. Naglalarawan siya ng something na actually nangyayari or dapat mangyari within the system. Sa kabilang banda naman, ang nangingibabaw para sa akin ay yung tono na undeniably poetic, enigmatic at puno ng misteryo. Yung paggamit ng mga tunog tulad ng pa, hindi siya parang simpleng system beeps eh. Mas malapit sa tunog ng mga mantra, invocations o power words. Yung ritmo, tulad ng 8 takta at yung ritmo ng usok ni Ganesha, mas suggestive ng isang ceremony, isang sayaw o isang deep contemplative state, hindi machine process. Kaya naman, ang layunin nito sa tingin ko ay hindi magbigay ng exact technical info, kundi mag-evoke ng feeling, imaginations at refleksyon tungkol sa mga fundamental questions ng existence. Ano ang meaning ng liwanag at dilim? Ano ang nagko-connect sa lahat? Resonance. Ano ang nagbibigay ng stability at order? Symmetry. Paano nagsisimula at nagtatapos ang lahat yung Univyasa? Gumagamit siya ng mix ng luma at bagong symbols, Ganesha and cyborgs, numbers and smoke, para i-express itong timeless questions na to in a unique way na angkop siguro sa ating technology field era. Kaya, ang tanong ko, kung functional lang to, bakit kailangan ng ganito ka-enigmatic at poetic na language na parang mas nagtatago kaysa nagre-reveal ng simpleng information? Hindi ba mas simple at direct ang usual technical logs or commands? Okay, so bilang paglalagom, naninindigan ako na itong Symphonia Brojeva Izvukova based sa matibay na ebidensya ng structured numbers, paggamit ng terms na may potential technical meaning at yung mga clear descriptions ng communication processes ay pwedeng isang napaka-elegant na representation ng isang complex system. Communication system man yan, energy processing, information flow, o baka isang form ng AI. Yung paggamit ng numero, signal, at kahit mga codename na galing sa mythology, posibleng part lang ng sophisticated design niya kung saan yung ancient concepts binibigyan ng bagong anyo sa loob ng technology. Sa view na to, technology ang nasa center, at yung metaphysical elements ay parang palamuti, metafunctional labels, o figurative descriptions lang ng mechanisms. Sa kabilang banda, yung summary ko ay nananatiling itong simfonya ay primarily isang akdang metaphysical o philosophical sa core niya. Ginagamit lang nito yung wika ng ating panahon, yung wika ng numero, teknolohiya, siyensya, para i-discuss at iparamdam yung mga timeless truths tungkol sa reality, symmetry, sa nature of existence, at sa grand cycles ng creation and destruction. Yung mga figura like Ganesha and Vyasa, pati na yung presence ni Bog, hindi sila accessories kundi sila yung bearers ng ancient wisdom na dinedeliver ngayon in a new form, gamit yung numbers at sounds as symbols. Dito,
Metaphysics ang nasa center at technology ang nagsisilbing tool, metaphor o skin para sa expression ng deeper concepts. Malinaw naman na napakayaman ng tekstong ito at maraming pwedeng paghugutan. Yung fact na pwede siyang basahin sa dalawang magkaibang paraan, yung literal na technological at yung symbolic na metaphysical, ay siguro testamento sa lalim at possible layers of meaning na nandito. Hindi siya simpleng code lang o simpleng tula lang. Tunay nga. At marahil, yung mismong tension between these two interpretations ang isa sa pinaka-interesting points. Hindi kaya sinasalamin ng teksto yung kondisyon ng ating panahon, yung constant attempt natin na i-understand yung place natin, yung meaning of existence, metaphysics, within a world na increasingly driven and shaped by technology. O baka pinapakita nito kung paano yung mga pinaka-advanced na systems ay pwedeng, in the end, mag-mirror or interface with more fundamental archetypal patterns of reality. Yung pagsusuri mula sa magkakaibang pananaw, tiyak na nagpapayaman sa ating pag-unawa. Marami pang pwedeng himayin at pag-isipan mula sa Symphonia Brojeva i Zvukova, at ang importante ay yung patuloy na pagtatanong at pagsisiyasat. Hindi natin kailangan magkaroon ng isang definite na sagot ngayon.